Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 27, 2025 at tayo ngayon papunta dyan sa 40 Street, Santa Cruz, Makati. At dadalhin po natin yan sa may McDonald's, EBS-CBN Entrance sa may E. Lopez Senior South Triangle, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. It's Santa Bayan time! Si Alvin Alchico pa rin po yan. Ganyan, partner at tugtog, Robert Mano, gumigiling. Paano tumigil? Yan, ganyan. Pero gusto ko yung gumaganon. Para kanino? Gusto yun, gusto. Ang talent fee dito, kapranggot, tapos uutuin mo pa ako. Magkano bang TF dito? Ako hindi ka na namin babayaran kasi ang lakas. Ganun ba? Sige, uwi na. Kapalang bahay yan, Donate ka lang, donate ang talent fee mo. Oo. Robert Asan si Mano. Robert? Ay, may sakit na ang lolo ko. Oo, sa pakit-pakitan lang yun. Nag-migraine na ang lolo kasi ilang gabi na nagpuyak sila doon sa mga hearing sa Senado. Tapos nag-wait siya doon sa umaga na programa niya. Napagod. Oo, pero yung kanyang talent fee, hindi niya ibibigay sa'yo. Robert, magpagaling ka. Kaya yan, kaya yan. Kailangan naman natin talagang magpahinga. From time to time, hindi ba Dr. Angelo Libroho? Sabi niya, okay lang yun, Alvin, addict ka naman. Sabi mo, mga konsinti mga itong mga Kailan doktor ba ikaw natin. aalis? Bukas. Bukas agad. Alam bang naka-line up na topic dito sa programang Tansan Pwede? Kwentuhan mo nga ako, ano bang pinag-usapan niyo dito? Kasi by the time Pagka ganyan na nag-uusisa pa lang kami, si Robert nagbibigay ng update kung ano nangyari doon sa Senado. Kasi siya ang maalam dyan, siya ang naandun. Kaya man din lamang nawala siya, kwentuhan na lang tayo. Kaya gusto ko ipakuha, pinapakuha ko si DTI Secretary Roque, Chris Roque. Hindi, tatanungin natin magkano ba ang kailangang budget ng pamilya ngayon para magkaroon naman ng handa sa Noche Buena. Naalala mo naman nakarang taon, nag-introduce sila. Sabi na, ano bang amount na sinabi dati? 154 yak. Wala naman na siguro. Anong may handa mo doon natin? Ito 500, parang 500, baka 500. Saka ano, hindi nakarating ng isang Kaya spaghetti, yung isang kilo, kalahating kilo ng spaghetti. Hindi lang yung pagluluto mo. At saka, tumaas ka ng tumaas. Ay, di ba sahog? Ha? May sahog yun eh. Hindi naman din, may spaghetti lang, may tomato sauce. Oo, yung stone. Sauce, ano Oo. pa? Ano pa mga spaghetti? Kinili. Puro na po sila vertical. Correct. Pero mahirap maghanap na ng lupain doon. Kasi maliit nga lang sila at parami ng parami. Tama. Yung mga tao. Ay nako. Sabi ni Dr. Katsi, good morning. Magaling ang tandem. Admitted dito. Nakakatuwa panoorin yung extended version ninyo. Talo. Sarap ng breakfast at energy diesel. Gusto nyo extended ha? Si Doris, hindi naman po nagsishare ng sweldo niya yan. Ay, talagang hindi. Ayaw magbigay. Ayaw magbigay talaga. Oy, ito, shout out mga 28,000 viewers po natin sa YouTube channel. Maraming salamat po. Maabot yun doon sa 8,000. Oo, namin yung partner. Alam ko, nagkamali lang ako. Alam mo sa Sa akin pa yan, di sa inyo yan. Pagdating sa inyo, wala din, 10 na lang yan. Pa-EBS po ako. Apo, EBS po. Baka kasi mapunta tayo dun sa ilalim na matraffic. Tama. Ano gagawin natin dyan? Sinusundan ko lang po ito, ma'am. Kung ano sila... Sa Waze po yan. Grab po. Minsan kasi mali po sa Grab eh. Hindi, minsan lang, sa akin naman, minsan po kasi, mas nakikita niya yung hindi natin nakikita. Yung katrabikan po kasi hindi natin nakikita yun. Pero siya nakikita niya po kasi yun. Ilang minutes po sa inyo? 33? Pero karapatan ko yun. Aha. Sige po.
Wala tayo doon sa human rights. Kaso parang Skyway to. Alam mo, Harry, Skyway yata itong tinuturo niya. Mamaya kinikis nyo na si Alvin. ano ako, bukol? Skyway nga to. Ay, hindi po. Baka pwede po mag-search tayo. Sa Waze. Atareno ba ito? Kaya nga, Rachel Lindo, marami So, di tayo mag-Skyway, ma'am? driver. Actually, buti na gawa nito. Actually, sasabihin ko pala, Oo. nalimutan ko sabihin, ikaw ko'y papuntahan mo nga sa Radio Patrol. Oo. Yung ang dami pala niya, naglipa na, napuntahan ko sa Bayatas, kakaunti pa pala yun, partner, mas marami doon sa Dumaan Maynila. tayo sa 140 President Quirino Marami Avenue, na. North Marami na. Manila. Pagdating sa Maynila, mas Pagkaraan ng marami. 100 O, metro. alamin natin kung gaano Kumaliwas karami sa Kabagong mula sa ating Extension. Radio Patrol. Pagkatapos Rachel kumaliwas sa Lindo, Metropolitan Avenue, Good morning, kumaliwas sa Adonis at Kabagong Alvin. Dito nga Extension. sa Maynila, tama kayo, Pagkatapos kaliwat kanan kumaliwas yung sa mga Metropolitan sasakyan, Avenue. Drive. At kung partikular sa may area ng Cabuyan, sa Carriedo, Recto, South at Divisoria. Kumaliwas sa Metropolitan Avenue. Meron naman silang mga license permit. Yung iba walang plaka, yung iba kabilang sa toda, habang iba naman kung saan-saan lang nagsasakay. Karaniwang 70 hanggang 300 pesos yung singil ng mga tok-tok driver Pagkaraan ng 400 kada metro. pasahero. Depende pa yan Kumaliwas kung sa saan Pablo ruta at Ocampo kung Senior mabigat yung Extension. daloy ng trapiko. Samantala, yung mga napansin ko naman na e-strike nakapila sa may Divisoria, mas malaki yung espace nito, Alvin at Doris, kaysa doon sa tuktok at kayang magsakay ng hanggang 8 pasahero. Ayon din sa namamasalang e-trike driver doon sa Divisoria na si Atong, di tulad ng mga tuktok na karamihan ay di makina gumagamit lamang sa ibang baterya para mapaandar yung sakyan, kaya mas mabagal din yung kanilang takbo kung paraan yan sa mga humaharurot na tuktok driver. Hindi pa sinaanya rehistrado ng LTO o sa LTO at sa ngayon ay permit pa lamang mula sa LTO ang kanilang hawak. Narito kami kaya. Pero LTO po, so in case po na parang nire-record nyo, okay lang. Kumaliwas sa Pablo Ocampo Senior Extension. Pag napapansin mo tayo, hindi nakakasabay ng tukto, paano sila kapag nasa daan mo? Dito sa Divisoria at Pinagdoris, ang damakbak yung nanguhuli na tuktok na nakaharap sa kalsada. Ayon si Morgan, Parang electric din o hindi yan? oo, hindi para mga e-bike, mga malinis ko, parang hindi ko sila ginagamit din sa mga household, yung mga private. Yung iba doon, din, di baterya, pero karamihan ay makina. Alin nga dun sa nakausap ko na operations team leader ng Manila Traffic Department Sector 1, kada araw aabot hanggang 10. Yung mga kanilang nauhuli sa Divisoria pa lamang yan na mga lumalabas na tok-tok driver. Narito ka na ba yan? Sa mga doktor na nahuli namin dito, karamihan mga naka-obstruct. So wala kasi silang designated na toga. For example, wala silang mga pila talaga rito. Kung saan lang sila pumipila, nagtitigas sa mga tao. Ano yun, ticket plus impose po yun. Ang lumalabas yan, mga walang permit. Kung marami ka, wala talaga suspension. At dito mo marami. More or less na maabot mga 50 to 70 yung At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, sa Lindo, DZLM. Ito yung tuktok, hindi yung Pagkaraan ng 700 metro, ano yung bigas yun? kumaliwas sa Pablo Ocampo Senior. Yung electric yan, yung puti, yung pinitiwan mo na puti. Oo. Yan din, ano yan, ayan, yung puti na yan. Yan yung electric. Oo, magkaiba yun sa tuktok. Oo, di ba kung kasi mga nadaanan Alvin, no, wala rin mga, di ba sa kanila, di ba daw sila, tapos wala rin mga tambusto. Kaya nung nag-operations na yung DOTR sign, tingnan sa kanila na walang plaka, na tuktok, na di baterya, hindi sila basta-basta mahuli kasi doon daw sa guidelines ng LTO, so far, kumbaga parang kasama doon sa lang sa kanilang patakaran ay parang mas may garapan na lang o mas may jurisdiction sila na manghuli doon lamang sa mga basic makina. Pagkaraan ng 500 metro, Oo, kung malabo yan. kumaliwas sa Pablo Ocampo Senior. Diba? Ang issue dito is, whether or not, dapat nakarinig ba yan, LTO, yung mga electric, sabi na yung partner, yung 200 lang ang kilo. Pero yung gasolina, ano pa mabatin pa yun? Kasi yung tracking yung gasolina yun. At saka, under yung government
yan, kakayanin ba sa video road? Kung hindi, kaya bang magpapatuloy at magpatero? Oo. Diba, sa karang driver, may maraming issue partner. Una, may re-intro ba yan? That's one issue sa LTO. Ang pangalawa, ang driver may driver's license. Sa another issue. Pwede ba yan sa secondary roads, national roads? Kaya, Ay, dun sa kanina, yung nakausap ko na e-trike driver, yung mga baterya na mga parang pinapamuno ng LTU. Ang sinasabi niya, yung takbo lang nila kapag nasa kalsado sila, Umiwas sa 30 to Pablo 40 Ocampo Sr. lamang yung meron sila. Ako, siyempre, magsa-charge pa yan, kaya matagal bago sila makapamasagan. Sila, dun sa mga pag-top driver naman na nakausap ko dun sa Quiapo, ang sinasabi nila, meron naman silang lisensya, meron silang permit, yung ilan sa kanila, hindi pa registrado ng LTO, yung iba naman, meron na daw registro. Pero yung napansin kong parang common denominator dun sa karamihan na nakausap ko dun sa Quiapo, meron kung kahit na-registrado man sila ng LTO, karamihan sa kanila, wala din nakalagay na plaka. So, isa pa yung sa mga issue na kumbaga kailangan din nga matutukan namin. tama, sabi ni Ted, buwan yung tuktok, may makina ng pangkap na may gasolina. Yun yan yung next reason ko. Anyway, sige, thank you. Maraming salamat si Trisha Lindo. This is the knowledge partner. Ay, ano na ba yung case? Pagkaraan ng 100 metro, Yung daw mga Kumanan sa pangunahing 145, akusado, ilan sa President kanila Serios, ay Peña Highway. doon sa flood control project sa Oriental Mindoro, nakatakdang maghain ng fee ngayong umaga. Guilty or not guilty ang partner? O, Radyo Patrol, Luke Kumanan sa Ligaspi, go! 145, President Serios, Peña Highway. Ngayong umaga nga, inaasahan na isang duty o not duty free ang siyam sa 16 na pangunahing akusado sa higit na 289 million pesos talaga ng manumalang road side project sa Nauhan Oriental Mindoro. Haharap sa Sandigan Bayan sila dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerard Pacanan at iba pang dating opisyal at empleyado na sina Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Felizardo Masulo, Julius Calvo, Montex Tamay, Dennis Abagon at Lerma Caipo. Nakapit ngayon sa New Quezon City Jail ang mga lalaking akusado habang nasa Camp Kalingal naman ang mga babae. Kaninang pasado alas 7:30 ng umaga, dumating dito sa Sandigan Bayan ang mga lalaking akusado. Kamakailan, nakahuli ng mga operatiba ng NBI si Engineer Dennis Abagon sa Quezon City habang sinasabing sumuko naman ang iba pa sa PNP CIDG. Pinakahuling napasakamay ng CIDG si Engineer Montex Tamayo, OIC ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa. Patuloy pang pinaghahanap ang iba pang akusado, partikular ang ibang miyembro ng Board of Directors ng Southwest Incorporated. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Legaspi, DCLM. Pagkaraan ng 1.4 kilometro, manatili sa kanan sa President Quirino Avenue. Thank you, Radyo Patrol. At maraming salamat. Alam ko rin yung sa Hong Kong. 44 na palang patay. Kung makiyak pa sa sulong mo sa high-rise residential complex sa Baikong District sa Hong Kong. Kabilang mo na sa Welcome, pero habang nailigtas ang isang sakon at senior citizen. Halos tatunda naman ang nawawala habang di muli-muli residente ng residential complex ang piniligas. Ikinukumpirma pa po sa Department of Foreign Affairs sa balitang mga balitang may mga Pilipinong nag-ramp kada susunod kamusali. Ano mo na, dapat partner, ilang sasabi man na nasunog dahil sa akin mo, libo-libo. Yung dyan sa sabi natin si Mike, nandiyan si Michael Penares, ang leader po ng Filipino community sa Pagkaraan ng 500 metro, Diyan ang direktor gamitin ng ang dalawang daanan sa kanan upang manatili sa kanan sa President Quirino Hi Avenue. Mike, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyo sa Pilipinas. Good morning. Sa pagpapin nila. Opo, at linawin na natin, ongoing pa ba ang suko o tapos na naapunan yung apoy? Napula na yung apoy, no? Pero tuloy-tuloy po. Right now, retrieval operations na po. Kulang-kulang na mga 279 ang nawawala pa rin. Salukuyan pong ang huling bilang po, 44 po ang namatay. 36 po ang nasa hospital with oxygen. So tapos na, no po, fire out na siya, retrieval operations ngayon, hindi pa lahat na-retrieve o na-rescue. May kailangan pa ba i-rescue o retrieval na tayo? Which means, kung retrieval yan, kung ibig sabihin, patay na rin. Kasamang palad. Bakit po sa noong itinaas po ang fire level
4, sa banda na alas 6 po ng hapon, after about 30-45 minutes, pumasok po ito sa level 5. No? In fact, ito po yung kauna-unahang level 5 since 2008. Ang pangyayari ngayon ay isang nightclub po sa Hong Kong. Ano? So, ang naging turong balakid po ng mga bumbero sa nangyari po dito is luma na po yung usali at kasalukuyan pong i-repair siya. At dito po sa Hong Kong kasi ang mga ginagamit po dito ay bamboo scaffoldings. And napansin lang po namin in the past 2 weeks, napakatuyo po ng panahon. Dito, ang humidity po ay nasa bandang 25 to 40% lamang. So sa ganitong paraan, tapos sa lamig pa po ng panahon, nararamdaman po na talagang pagtuyo po dito. May mga, sabihin na may mga light Manatili sa kanan sa President Quirino Avenue, East simula Exit. kung pinagmulan itong tinatawag natin sunog dahil nga dun sa repair na ginagawa po sa tatlo pong building na estate. Ito po yung government Pagkaraan ng building. 700 So, Manatili sa kaliwa sa 140 President Quirino Avenue. Dahil sa palagay mo, meron pa kayo na uliliga ng mga balita na mayroong Pinoy na nadamay sa masaklap na pangyayari yan? kasama ko po ang ating nagkakaroon ng apostol dyan sa Israel kagabi sa isang salo-salo at sila po yung naka-standby. At since sometime around 10 o'clock ng gabi kasama ko po rin yung representante ng ATN na si Vice Consul Gino. At wala pa naman tayo natanggap na balita tungkol nga dito sa pangyayaring ito. Na kung meron man tayong meron tayong sa kababayan o mga kababayan na nasama doon sa ilang ng namatay. Naka-antabay po ang konsulado dito sa mga pangyayaring nagaganap. And of course, mag-iiba po ang bilang ng mga ano tawag ito, mga Biktima? namatay at biktima. At kasalukuyan po, nailipat na po sila sa mga iba't ibang mga shelters dito po sa Hong Kong. Gusto ko lang pong siguro ibahagi sa inyo ang geographical position po ng Taipo. Taipo is about, kung sumasakay po tayo, nakasaling na po kayo dito sa Hong Kong. It's about 2 stops away from Shangshoi, which is the border of China. So malayo po siya sa area ng kumbaga ng kadalasan pinupunta ng Pilipinas. It's actually hindi po, napamalayo po siya sa at itong area na po ito wala po tubig po ito. So ngayon, pag ganitong panahon na tagtulog, fire danger warning po, mataas po, nasa red po siya. So maaaring nagsimula po ito sa mga siguro sa mga parts or sa sigarilyo, dahil nga sa tagtulog, bigla pong sumiklab. Hindi lang po ito ang unang nangyari po na sunog ng scaffolding. Pero po recently nangyari po isang ginagawang gusali naman sa Central na kumbaga ang laki po ng sunog talaga, sobrang laki din po ng sunog, pero hindi naman wala naman pong mga biktima doon sa sunog na yun. But in the past couple of 2-3 weeks, mga sunog sa mga gusali dito, may mga tatlo na po. Ito yung pinakamalaki. So, gaya na nabanggit kanina ni Elvin na sabi niya bakit napakalaki ng lugar. At ore kasi po yan and normally sa isang government building sa isang floor, kulang-kulang malamang mga maliliit lang po yung mga unit. There could be between 8 to 12 units ng apartment. So, nakita niyo na po yun sa nakapagpag sa tatlo estate. Tapos mga 12 po. Hindi ko lang alam kung ilang palapag po ito. But on average, mga 20 stories po yan. Ang masa pala yun, Mike, no? Hindi baka iniisip na mga komandante na parang ito na bang mayaman. Hindi, pang masa ito, pang proyekto ito. Opo. Para tayo ni Mens, parang gano'n. Opo, ganun po yung ano. Kumbaga parang sa ating dati sa ating sa human settlement, di ba ganun po siya? Tayo ni Mens, ganyan yan ang tawag. Medyo mataas lang. Kaya medyo matanda na. Correct po. So, in fact, halos lahat po ng
fire services stations, fire stations po sa loob po sa kabuuan po ng new territory ay sumaklolo po sila. No? As of this morning, as of 5 in the morning, ang Chief Executive po ng Hong Kong na si John Lee ay nagkaroon po ng press conference sa isang hospital po sa Crystal po yung shocking. Doon po siya nagbigay ng ahayag tungkol po sa mga numero at ilan ng mga taong nawawala at kung ano po yung kinakailangan gawin. Naglabas na rin po ng mga telepono na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan po natin dito o sila may mga kaibigan po sila, kamag-anak na kasalukuyan hindi pa rin nila po nakukontak para magkaroon po tayo ng listahan at makita po at mag-monitor. Pero kagaya ng sabi po natin, naglabas na po ng extreme emergency pahayag ng gobyerno po ng Hong Kong para tutukan po itong pangyayari ito. Opo. Mike, kung palagay mo, kung meron ba sa inyong binigay na advisory, kailan po talaga mag-a-announce ang ating konsulado dyan? Meron po walang Pinoy na nadamay? According to sa Assistant National po natin, sila naman po ay binibigyan kaagad ng informasyon ng mga kapulisan at ng Fire Services Department at ng Home Affairs Bureau po dito sa Hong Kong kung sakali man meron na damay po. Naka-monitor, talagang meron po tayong representante na alam ko po this morning meron po silang itinalaga na tao na pupunta po sa lugar, lalong-lalo na sa mga shelters para alamin po kung talagang may mga kakilala po sila. May mga naman po na speculation sa social media na meron po isang kababayan po natin na may alugabong yung bata na sinasabi sa kasagsagan po nung tulad nahihigit po sila. No? We don't have any word about that. Kagaya na sinabi po natin kung sakali man meron, makikipag-ugnayan ka at tayo sa konsulado at mapapigay alam natin dyan. Maraming salamat sa'yo, Mike. Thank you, ha. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Thank you. Malamig na ba? Malamig na. Ang ganda na po yan. Ang temperatura po is 15 degrees. Feels like about 10, 11 po. Okay. Thank you, Mike. Maraming salamat. Si Michael Penares po, leader ng Filipino community sa Hong Kong at siya ang director po ng Metro Family. Sana nga po sa walang Ay, mga pamilya, yung mga nagtatrabaho doon o sa palagay nyo ay nadamay doon sa sulok. O lang kayo, ang bagay lang po kayo, ang konsulado po, ang opisyal na magsasabi kung mayroon po tayong kababayan na nadamay. Sana wala pa. Sana wala. Anong oras na pinipiling magandaan? Ay, sponsor po ito ni Alvin El Chico. Ako, ay own surprise guest. Na-surprise ang advisor. Gusto na natin na sinalita kung ilan mo. Si Robert, pag-inaginan ka ba? Anong oras na pinipiling maganda? O pinaulit-ulit mo pa? Oo. Maganda na, sexy ba? Yan. Anong oras na pinipiling maganda ng sexy ba? Yes, sinungaling tayo lahat dito. 8:32 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Kahit na palapit na ang Pasko, bukod sa standard at ang regalo, umaapaw na rin ang text cash. Huwag mag-link ng mga kailangan din para palagi tayong shipping kung maging mapagpasyak at mag-report agad sa otoridad para hindi mabisa. Huwag hayaan sila ng skamo at walang pagbigayan at magpapahala. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may PIN, huwag i-click, SMS po scam yan. Gcash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ko to yung partagula natin part sa SRO, nakakabigin pa lang, no? Oo naman. Kaya, at saka hindi na go away ang pagmula natin. Dahil sa 8:33 na babasin na natin ang happy fiesta, ang Our Lady of Miracles, Memo Parish. Happy fiesta, sabi ni Professor Gabi Lopez yan. Sabi ng umaga, kay Maritig Kalistanaw. Ang Puling Cortez, natin nakatulog sa atin. Ano sabi mo kanina? Ano sa galit sa patawag mo? Ano yun? Oo. Ako ka talagang pinapasabi mo, ha? Mukhang maggusto mo akong ano, ha? Matalo, ha? Sabi ni Ram Rosales na lumaksyonan po ng 8 hard value consensus
71 case. And ano to? Third mo. O, tama-tama. Susunod na bibisita DTI. DTI Secretary Chris Roque. Ramdamin mo nga kung anong concern mo patulong to sa DTI. Sabi ni Bridget Mariano Capiz, overtime na po. Hindi overtime, bagong programa to. Yes naman eh. Bagong programa ito. Pero hindi pa po, sir. Nakukuha lang si Albert. Pero mag-take Okay, sa po, nang inamin po niya, inusuko nila ako, hindi ko matipati. Oo. Kasi paano ka naman namin papakiusapan ng matino kung ang mga sinasagot mo sa amin ay sigutin mo. Kaya inuto namin siya. Ako lang kailangan sa ating pagbabalik kakausapin po natin DTI Secretary Chris Roque sa pagbabalik ng Tanong ng bayan. Tanong ano po ang mga relasyon mo? Tanong ng bayan niya. O ito na lang. Pinapalitan mo eh. Secretary Chris Roque sa pagbabalik ng Tanong ng bayan. Sa talakayan para mas makikinig Tandem ng bayan sa CCFM. Straight to this journey. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus na panalo. Unang anak, nakababahala, problema. Para dyan, Lemex Market ang pagkati mo. Ang Lemex Market na gawa sa labuti, tinutunaw at pinalala sa problema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Raffia Paulo, the Princess for Lemex. Agad ang upo at lemang nakabara. Ang batang labuti, Lemex. Mas madali ang servisyo sa CSWCL para sa lahat na nag-a-apply sa Social Welfare and Development Aid o SWADAC, login lang sa help.cswc.gov.ph para sa registration, licensing at accreditation sa center form. Submit at bayaran ng fee at sa loob lang ng 7 araw, malalaman nila ang status ng application mo para sa karagdagan kita ng bawat sa 06891 o follow ang CSWC standard plan para sa nagmahalaga sa CSWC. Basta AM. Yolo Pascual po, sa upo at hika, may Lemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Lemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kaya ibulsa. Gawa sa natural na hindi ka tumutunaw at nagpapalabas ng tema. Convenience na, ginhawa pa. Lemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Lemex. Easy. Bitbit Nuel, Lemex Lemex 40. Yung symptoms for this, consult your doctor at kalang tema. Hindi lang po, maluwag ang pagkina. Lemex 40. Basta Lagundi, Lemex. Ang Lemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa tampong kita o drugstore na malapit sa inyo. Quality ang confirmado. Tata, servisyo sigurado. Tara, TCMS. Basta AM, TCMS. Nakita at makapartita. Kaya ito si R.S. Kennedy, sabi niya may punto zero pa ngayon. Wala. Kaya paano sa tawag itang United States, sabi ito gaga, suspeito ng ng overseas sport. Divided ba? Eh kung ano-ano nga pinipigay niya sa akin, I'm sure, pwede siyang tumawag sa akin. Hindi, patawagan niyo na si Secretary Chris Roque kanina kasi kung gusto tayo ng oras mag-isip kasi tamasay ka pang mga kabati bago tayo Sina Johnny De La Cruz, Laila Oseo, Julius Panggalanto, Maricel Coron, at happy birthday daw kay Nurse, Secretary Pangsigit, ng newborn Pag-iisip. ng newborn clinic of the pangalan mo sa clinic sa Hindi ganun talaga, partner. Yung mga bagong bilang, kailangan talaga yan may training. At sa paano naman, importante yan. Dahil sa bagong bilang, So, pwede akong magtayo din ng clinic. Dati na nila, ang para sa'yo, pwede ka ba din ng food and service?
lamang yung mga, hindi tama yun. Ilan po? Yung naman. yun, geriatric sa tawag doon. Yung sila ng nagtitigan sa siya niya na ang kanyang focus is, I think meron ka na yan. At saka babayaran mo ng wala yan. Dati nakabasa ko lang yun, akalain mo ganun na ako. Oo. Kasi may ibang needs. Iba ang needs ng baby, iba ang needs ng gitna, iba ang needs ng single citizen. Lalo yung pagpapainumin. Kahit ako pa rin mo, ako siguro may ganyang gamot. Malilimutan ko, ay hala, anong oras na yun? Ako napaka-notorious ko dyan. Kailangan ko Ko alam, kailangan ko talaga ng nurse. Ako kaya ang nurse ko, si Evan. Napakaya ka ako. Sabi ko, ate, yung sa kumakaroon, sabi ko, ano na, tangabian na. Tapos one time, big time, pinapainom sa Mali. Oo. Mabuhay mga nurse. Mabuhay din. Si Nurse Apleda Calderon ng OSPAD. Ang start ng pangayakin ay na-promote. At mga taga-OSPAD, dati daw nakatusok sa akin. Maraming salamat at mabuhay kayo, OSPAD. Sabi ni Enzo Lakap, nagpapakapi ka raw ba? O bilang in-extend ka niya. Ay naku, kung kuha ka pa dyan, Enzo, hindi nagpapakapi yan. Ay, kulit sila ko talaga. Ano na si Secretary pa niya? Okay. Hindi pa yung price yan. May narinig ako na nyo. Ay, sakay sa mga. Natingin niya, parinig. Mag-explain ng mga klase. Susunod yan. Madaya. Friday pa yan. Iyak ko yung may Secretary Roque. Ay ko, ituloy ito. DTI Secretary Maria Cristina Roque. Nagsiyahan na pagkalaw ng naputa. Hindi ang rin sabi. Wala na rin maninilaw. Para sa akin, that is also circumstantial evidence na iba ang purpose nun at na talagang walang lago. No? And that's very tricky. Kung nagsisipin nila, hindi naman ang kumpanya ang nagbigay ang nagbigay yung individual to the later supporter ng korporasyon. Ganun pa rin yun. Kasi kung nakinapakitan yung kumpanya, ibig sabihin nun ay you can put two and two together and say that that is the real motive and purpose behind the donation. Okay, siguro sinasabi ko rin pag-shed job no, kung gusto maraming paraan. Kung ayaw, meron silang dahilan. Kaya lang, yung mahugot ni Weng kanina, kasi ito, magkamatid ko'y paas ng investigahan motor profile ng COMELEC. May mga nag-aayos pa ng mga kaso sa COMELEC na kung may gustong pag-gusto ikaw mga donasyon. Ang daming kaso dyan, hindi ba ito pangitaan na baka sunod din ang dahilan pa. Mga kaso yung nakafile ngayon sa COMELEC, Congressman Chen. Yan yung nakakapag-inayan niya. Kasi gagamitin niya yan na president at maaaring sabihin ng babae. Ganun din ako. So dapat i-upsell na din ako. Kaya nakakabaya itong nangyayari sa COMELEC. Sa Omnibus Election Code ba, Congressman Shaw, meron tayong magagawa para gawing mas malinaw po yung batas? And pwede pa ba siyang paguhin kahit meron ng jurisprudence ang Korte Suprema? Yes, actually, meron din jurisprudence ang Korte Suprema sa using the corporate sales. Kaya, ang question dyan, alin dapat ang i-apply? Hindi naman agad-agad dahil iwalay ang personality ng individual sa corporation na yung general rule na yan ay palagi i-apply. Dapat titingnan yung circumstances, evidensya. At sa panig naman ng mga mababatas, ay yun ang isang bagay na pinapaaral nila ngayon. Meron bang I think there are ways that we can make sure that it will not happen again. Umaamenda natin ang Omnibus Election Code. Ano gusto niyo amendahan doon, specifically, Congressman? Yung mismong position na yun, at dapat sila na rin yung na pwedeng puputasan yung korporasyon. Pwedeng pag ang individual ay, let's say, hindi ko pa alam ang wording exactly dito, pero kung siya ay, kung ang kanyang siya ay major stockholder, for example, o may control ng korporasyon, at nakinabang yung kanyang kumpanya nang natapos yung kanyang mga donasyon, ay dapat i-defense na yan na may liability. Diba?
Okay, ano lang, kung base na sa sinabi ni Congressman Jokno conveniently hindi ginamit yung jurisprudence sa piercing the corporate vein. So, ewan ko lang, ito, kung dyan, sorry pero lahat po ng kongresista tinatanong namin dito kasi sabi ko, ang paniwala, pero 67 kontratista. Yan po sa Kongreso. Isa ko ba kayo ito? Hindi po. Ay, di ba po? Kung maalala din nyo, nung una pa lang ng infra-com hearing, yung una pa lang hearing ay ito yung motion na dapat lahat ng members ng committees na sumasalaw sa infra-com ay mag-disclose. Meron silang conflict of interest. Meron silang mga ganyan na mga natawag na mga kongresista. At kasi ako ay nag-disclose. Sabi ko, wala akong ganyan kinalaman sa proyeto. Meron ako hapon ang tanong kay Congressman Joke. Walo po sa mga kasamahan ninyong kongresista ngayon ang inirekomenda na ng ICI sa Office of the Ombudsman na makasuhan kaugnay po nitong flood control mess na ito. Paano ba yung nakaharapin na liderato dapat ng Kamara? Kung isa-isa doon sa mga incumbent members ng Congress ngayon ay may issue halimbawa ng warrant of arrest. Ay dapat ganun pa nanagutan yan at pagtandarap natin yung sigaw ng bayan na kailangan ay accountability. Ito, isang panawagan ko rin ito kasi makita namin yung budget hearings na sobrang baga ng pag-release ng mga kasong korupsyon at ill-gotten wealth. Nung humarap ang CDC sa amin, lumalabas na may mga landaan na kaso na korupsyon, nandigan bayan na lapos na ng 10 taon, minsan 2 dekada pa, hindi pa rin natatapos ang trial. Kaya ako ay may panawagan sa aming report na mag-impose ng time limit sa corruption case. Dapat hindi lalagpas sa 3 taon yung paglilitis ng kasong korupsyon at dapat hindi lalagpas ng 2 taon ng appeal. Kung na po yun. Para siguradong alam natin kung may sala o walang sala yung mga akusado. Hindi tanggap-tanggap na umaabot sa 2-3 dekada ang isang kasong korupsyon. Dahil ang import yan, pera ng bayan. Point natin yan. At hindi ako papayag na aabot sa ganyan katagal ang mga kasong korupsyon. Base sa inyong suggestion, panukala, ilang taon bago dapat maglabas na ng desisyon sa mga corruption cases? Sa trial ko ay hindi dapat lalapag ng 3 taon yan. Sa appeal naman, hindi dapat lalapag ng 2 taon. Kung hindi lang ang kaso, dapat sa 1 taon lang matapos namin yan. Hindi dapat tatagapit ng sabayan ng Pilipinas na gano'ng katagal ang paglilitis ng mga kaso. Tama yun, na dapat may due process. Pero may due process lang ang sabayan ng Pilipino kung dekada na ang kaso o 20 years na, okay. Tayo naman na nawawala ng due process. Dapat galang ang karapatan ng mga akusado. Dapat nga, meron silang due process, meron silang fair trial. Pero pag-habang tumatagalan sa kaso korupsyon, natinahado tayo at pumapabol yan sa mga nasa likod ng korupsyon. Dapat, kasi after 20 years, baka mawala yung testigo, baka mawala yung ebidensya, pati yung interest ng prosecution na i-process ang kaso, maaaring mawala na rin sila ng gana. Na para sa akin, first priority dapat ng court natin ang mga corruption. Nasabi ko ng judiciary, tinatanong niyo po yan para doon sa kanilang budget. Well, after that, naglabas sila ng announcement na magkakaroon sila ng special court para sa corruption. Yung continuous plan na naisinitata natin. Pero alam nyo, ako yung matagal na practice ng law. Yung mga limit na ganyan na 60 days, 90 days ay nag-experience ko hindi naman nagkakotoo yun Kaya para sa akin, lagyan na lang natin ang limit ng taon. 3 years, finish the trial, 2 years for the appeal. Kaya lang, alam mo, tama bang paniwalaan yung mga hinala na kaya
matagal lang ganito ang mga kaso dahil alam ng mga ang mga Pilipino rin Madali makalimot. mabilis makalimot no? At ewan ko kung this part of yung paniniwala Congressman Chen na corrupt din ang judiciary. Alam niyo, Reverend Ray, ito yung nakakalungkot sa yung dapat sa isang criminal justice, dalawa lang ang maging resulta ng kaso, guilty or not guilty. Pero dito sa atin, may pangatlong resulta. Ano po yun? Susunod ang kaso na distribute ng ilang dekada. Nung nakita ko yung data ng galing ng Bigat Bayan, talagang halos mahulog ako sa silya ko kasi talagang may 10 kaso, hindi case 1987 pa final, hanggang ngayon, nakapalasing pa rin. May mga itong kaso na more than 28 na naka-sentence na Digabayan. May ilang daan pang kaso na more than 10 years naka-sentence na Digabayan. Hindi ka dapat yun at hindi ka tanggap yun. Meron pa akong pangapat. Yung hindi ka guilty pero sorry may pera. Yun po yung Nauuwi sa kaya, Congressman eh. Anyway, Gov, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka ha. Thank you. Salamat po. Good morning. The Bayan Party's Representative Chel Jokno, mga kapuso. Ang oras po natin, alas 8:50. Radyo na ha. Labanan ng fake news. Robas, dahil sa ito informe, sabi nila ang tunay na lalaki, matibay, magaling at manigas. Samahan pa ng Robas, gawa ito dahil ganito na extra energy ni Songaria sa Ilomoyo at Cava with carbonite exercise. Para makasiguro kung hindi naman may construction nationwide. Robas, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga malalakihan. Pagin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robas, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehem pa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Solvents for Kids. Ang pang-agap na ko, bago lumala. Sabi yan? Harvest 15 is the generic name of Solvents. If symptoms persist, consult your doctor. Mukhang haggard ka katipid. Try Cream Silk 2-Watt Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 capsules per watt. Based on SRP. Afford na mawala ng straightened smooth hair with Cream Silk 2-Watt Pack. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogenetic sa biyaheng ginhawa from headache. Hindi Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaansala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry item, dapat laging may Biogenetic, anytime, anywhere. Ingat! Agagang luglab yan. Paracetamol is a generic name of Biogenetic. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama sa programa yung BPI, meron niyang sila sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Bigyan natin sila. Replace and refund. Tatlo, yung dulo yung refund. So mga mag-a-attend muna na yung repair. Pag hindi na repair, replace. Pag hindi yung replace, refund. Okay, so ang katanungan ng consumer, ano nga? Hirap yung ano. Ay, bakit gusto ko lang balikan yung pagkina ng item natin na parang nag-mala FPJ ang Pangulong Marcos. Mayroon siyang matapang na pananalita. Gusto mo i-play pa? Oo, kasi hindi marinig ng sambayanan. Louis Basco mamaya ka na. May i-play pa Sa iyong pangalan, kasi parang ito na yung pinaka-matapang magmula ng Ano ba dapat? ito, dapat kalisin na. May ganon? Ano? Pero parang horror yan. Kaya i-intro mo si Mr. President. Mahal kong Pangulo, mag-report na po kayo. Agad. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pag-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hindi po sa mga flood control project. At nire-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order
This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air assets na sabi ko, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuha 3,566 sa bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air assets na process na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong assets ay mapoprocess para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako na the money of the people will be given back. Meron din pong development yung ICI at saka si PWH magsusubmit po ng ebidensya sa ombudsman and mag-recommenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Kasi meron po akong ipapanggit sa inyo. Nilapitan po kami ng abogado ni Santico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I will not negotiate with Krishna. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo, kapag stabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Sandy, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas. Sino po yun, Mr. President? Dapat pangalanan niyo po. Yun nga sabi ko kanina. Sinong tumawag sa Dapat kanya? sinodo na niya o hindi tumawag. Pero yun na ang nangyayari dyan. Ako lang ba ito si ko ng mga akusasyon? Sabi mo nga, ang May sulat na naman. ang lady. Kung ang sa daw, sibuyas at... Iba ba yun, President? Kagabi meron naman sa sulat naman. Kaya nga, ang panawagan talaga ay labanan tayo ng ebidensya. Pero ka ba na nangyari ito? Diba? At the same time, kaya sinasabi ng Pangulo, hindi kayo kadali mag-file kasi kailangan mo ng matatag na ebidensya. Otherwise, mata-technical ka lang. Tama. Diba? Hindi basta sana daw mabasa ang tweet niya. Huwag na. Hanggang tandem ng bahay, huwag na yan lumin. Lagi na lang. Sabi ni Rose Flores, aling Rose Flores, happy Thursday kapamilya. Kaya pala imbis na paunlad ng Pilipinas ay palubog dahil sa korupsyon. O tama po yun. Ano? Imagine mo po, spaghetti ngayon sa mga karaniwang tao, wala nang piniling sausage, kundi sauce na lang. Wala nang piniling, ang pumiginiti. Ano ko din? Oo, wala talagang, kaya lang, magpakaano na lang tayo. Kung talagang hindi kaya, huwag po natin ipangutang kay Aling Mirna. Dahil manunubog po tayo sa utang. Sinunod yun, pero masarap naman din po yun. Ang mga bata, gusto dati talaga nila yung sauce niya. Wala pang pamigay yung mga LGUs. Ito meron yan, namimigay yung mga local government unit na mga pang-spaghetti o pang-salad. Pag malapit na ang pagpapartner, yung pagsilahin pa sila, yung para makuha. Yung mga para sa seniors at WD, pinigayas na yata ng isang LGU. Hindi yung pang-sahog. Meron yan, inaalala ko dati meron yung biikot na nabibigay. Oo nga. Ayun yung mga senior sabi ko ibibigay sa senior. Pinibigay na nga. Meron yung basket. Ay, pang supo. Oo. Anong naman nun? Basket lang. Hindi nga, ano nga. Kasi depende Pero yan iba. sa LGU. Yung Iba. pagbayaman, Oo. medyo mas maganda yung laman. Oo. Pero pag nasa mga May spam ba nun? pag-ispaman. Kaya ang lagi nabibigay yung pasta. O, pasta. Tapos merong toast. Anong brand yun? Italian brand? Oo. Ano nga yung kinunod? Namigil pa talaga, no? Ano yan? Hindi yan ang black. Meron bang kasi Cola? Meron. Gusto ko yun. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. God bless. Paalam po muna, pasamata na tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga show. Paalam po. Oo. Yun po talaga ang ano natin. Tayo na lang talaga mag-isip. Maitawid lang po natin ang kapaspuan. Pero mag-ayos importante. Ang importante sa kapaspuan mga bata. Oo, yung pagsasama. Correct. Pero kung kayo magkakaaway,
Maninira ka pa kayo sa tapat ninyo. Huwag na lang. Eh, nariringgan ka ba? Wala naman. Pero natutuwa ako dahil parang si SPK nga. Napapabugbog muna, saka babanat, o di apat ang kalaban. Ang laban ng kanyang baril ay iisa na lang na Nabala na lang. isang bala na lang. Patay yung apat. Hindi, hatiin. Ha? Hatiin yung bala ng apat. 1.1 lang. Eh, palpik ito. Ewan ko sa'yo. Alam mo, Figure yan. yun ang pinakamatapang Alin? na pahayag ng Pangulo. Nung yung dalawa pa tatlo, yung nauna, eh medyo Kung magkabangga ngayon, baka meron pa. ayan. O, eh, Celebration, no? hindi abang tayo. Wala. Pwede na pa ako umuwi? Extended ko. Alam ko ni Robert Manos, si Alvin ang sisip ito. Sorry, siguro ako. Pupunta ka dito na. Hindi ko pa alam. Hindi ko tayo masaya. Okay. Pag wala pa si Robert, andyan si Robert. Yes, Hindi na. oo. Okay. Ano nga? Magkano nga? Babalik mo ang tanda bukas. Bye. Bye. Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng Kabayan sa DZFM. Magandang umaga sa pamilya. Oras natin, 9:01. Oras sa distribyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS Ufix Scam yan. DZFM. Balita. Kayo. Sa pamilya, maliban sa labas ng bansa, sumampa na sa 44 na ang patay at halos 300 ang pinangangambahang mawawala sa sunog sa residential apartment complex sa Typhoon District sa Hong Kong. Libo-libong mga residente na rin ang inisip. Pagdamag lang inaapula ng mga bumbero ang sunog sa Wang Fuk Short Housing Complex. Nahirap pa rin maabot ang mas mataas na palapag ng Mount Kali dahil sa naglalagablag na apoy at malakas na usok. DFA biniberipika kung may natrap na mga Pinoy sa nasusunog na residential area sa Hong Kong. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patron John Garner Jones. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatatanggap ang mga konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong ng pabiliskadong informasyon na posibleng may ilang Pilipinong domestic worker na natrap sa loob ng nasunog sa isang residential complex sa Typhoon Territory, Hong Kong. Agad umano itong iniaabot sa mga otoridad upang maisama sa kanilang operasyon. Sa ngayon, sinabi ng DFA na wala pa silang natatanggap na konfirmado na may Pilipinong nasawi o naapektuhan sa level 5 na sunog na tumislap sa naturang sudal. Patuloy pa rin nila ang pag-responde ng Hong Kong Fire Services Department sa insidente. Dahil sa laki at hindi ng sunog, matatagalan pa bago matukoy ang malawak ng pinsala sa bilang at nationality ng mga biktima. Kaya naman ang konsulado na patuloy ang kanilang koordinasyon kasama ang Hong Kong Police Force. Tinawagan ang konsulado, Migrant Workers Office Hong Kong at OWA Hong Kong sa mga kababayan natin doon na ipagbigay alam agad sa kanila kung may mga kasama tayong apektado sa sunog sa typhoon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol from Ay, Carter. ayan, sunod-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Garner. Ingat po. God bless. Paalam po. Attention